Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan sa mampanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po 'no, eto bago nilang, atake kay VP Sara Duterte. Alam niyo naman 'pag lumalabas po yung, bagong survey, napapahiya po sila 'no dahil, laging number one po si Sara Duterte, hindi nila mapigilan, 'no. May bago na naman po silang, paninira kay VP Sara Duterte. Nakita ko po 'to kay Coach Bukbok tapos kalat na po 'to sa Twitter. Ito po yung kanilang bagong pagsusuri kunwari, akala mo talaga magagaling magsuri, bok, 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 bok. Alam niyo po, sabi nila, si VP Sara Duterte daw po ay namamangka sa dalawang ilog at ipokrito. Siyempre tuloy pa rin po yung paninira sa mga Duterte. Yung 51 billion, yung walang katapusang 51 billion, sanay na sanay po 'tong mga 'to na manlin lang, eh. Opo, panay panlilin lang po ginagawa sa atin ito, eh. Sinasanay na tayo na yung mga panlilin lang nila, yun na yung ipatanggap sa atin ng katotohanan. Okay. Ah, Yan po ang uusapan natin, yung, paliliwanag natin kung saan nila 'to hinuhugot, itong kahulugan nila 'to ng pamamangka sa dalawang ilog para po, alam niyo na, pangatwiranan kung bakit number one pa din si Sara Duterte. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Alam niyo po, ang dami nilang vlogger, ang media kanila, no? Hindi pa rin po nila magawang mapabagsak yung popularidad ni VP Sara Duterte at ng mga Duterte. Katotohanan po 'yan. Yan po ay, facts 'no. Lahat ng mga reputable. Ibig sabihin po na reputable, hindi ko na po kayo wala wag na po tayong maglinlangan 'no. 'Pag ang survey company po, kasi ang daming survey company, tuwing pong mga ganyan may mga nagsusulputan, may nawawala din. Pero yung mga matatatag po, eto po yung apat. Yung una, dalawa lang, SWS tsaka Pulse Asia, 'no? Tapos eto po yung Okta Research tsaka 'tong Publicus Asia, medyo matatag na rin po 'yan. So yan po yung apat na survey company na dapat nating paniwalaan. Yung mga kung ano-ano pong susulpot at biglang magtataka kayo bakit nauunahan si Sara Duterte o bakit, wala si Sara Duterte, yun po yung mga yan po yung mga survey na biglang sumulpot. Pero ito pong apat, at least kahit papaano meron na po yang napapatunayan. Wag niyo pong sabihin na yan po ay pabor lang sa Duterte, hindi po, nauna pa po yan sa mga Duterte. In fact, yung Pulse Asia, makaleni po yan, kaya lang wala silang magagawa, eh. Yun yung sinasabi ng kanilang survey, 'no? Fly by night para po maglingkod lang. Kaya po maging matalas tayo diyan. Minsan hindi pabor sa atin yung SWS, katulad po ngayon yung sinasabi nila ng SWS, yung majority na raw po ng mga Pilipino ay, pabor na papasukin yung ICC. O di talagang gano'n, sila yung otoridad sa pagsasarbi, pang-sway yan, eh, 'di ba? Dahil legality ICC na pumasok. Punta po tayo rito 'no, kaya po, kinakailangan po nilang magkaroon ng mga paliwanag 'no. Kinakailangan nilang magpaliwanag lalo na po yung mga vlogger. Kasi inaasahan, putya, wag na natin sabihin na kung sila ba ay binabayaran o hindi. Pero inaasahan kayo, eh, 'di ba? May umaasa sa inyo, bakit pa kayo nariyan? Unlike sa'min na mga volunteer na vloggers,
walang nagbabayad, wala kaming pakialam, 'no? Kung ano ang gusto namin, sila presyurado. Presyurado 'yang mga 'yan, eh. Mahirap po talaga 'pag inaasahan ka, hindi ko sinasabing binabayaran kayo, Mahirap talaga 'pag kayo ay inaasahan na magkaroon ng, pahinga ako ng tao, 5 araw, hindi ako mag-vlog, maglaro lang ako, okey lang. Wala naman nagbabayad sa'kin, eh. Hindi ko sinabing binabayaran sila, pero presyurado sila, 'no? Kasi may kaakibat po na yung pagba-vlogs nila, may kaakibat dapat na resulta 'yan, 'no? Dapat may resulta 'yan. So far, kulelat pa rin si Tambaluslos, namamayagpag pa rin sa lahat ng survey si VP Sara Duterte. Mapaano po 'yan, trust and approval rating at saka mapa-presidential survey, 'no? Laging nangunguna. Ngayon kinakailangan po nilang ipaliwanag para baka makalusot yung kanilang paliwanag, hindi sila nakakatawan po pa. Tuwang-tuwa kayo, Tuwang-tuwa kayo na kayo ay mga vlogger kayo ni PBBM, vlogger kayo ni Martin, Oh, ngayon napapaunlad nyo pa, napapataas nyo ba? Mga bugok kasi kayo. Alam nyo kung bakit kayo bugok? Hindi kayo marunong mag-aral ng history. Sa history, ginawa na ng dilawan yung ginagawa ninyo sa mga Duterte ngayon. Yung paninira ninyo sa mga Duterte, may nauna na sa inyo, hindi naging epektibo. Ginawa na ni Lenny ng mga pinklawan, pink at dilaw, yung ginagawa ninyo ngayon. Hindi po naging epektibo sa mga Duterte. Nagtapos po ng panunungkulan si Pangulo. Unang taon pa lang ni Duterte, may aus Duterte na, eh. Hindi pa nag-iinit sa pwesto si Duterte, gusto nyo nang i-oust Duterte. Pero nakatagal ng 6 na taon at pinakamataas sa kasaysayan ng survey ng politika. Naka-live na ako, mamaya na. Naka-live. Okay. Pinakamataas, no, na presidential approval rating etong si Pangulong Duterte. Kaya hindi umuubra. Ngayon inuulit nyo lang. Mga bugok. Kaya kayong mga bugok, naintindihan nyo ba? Sa bagay, mahirap nga naman kasi kami walang kahirap-hirap, eh. Walang kahirap-hirap na i-promote si Pangulong Duterte kasi ang kanyang mga ginagawa ay walang panlilin lang. Gusto ng mga tao. No, yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, katulad ng war on drugs, na pilit ngayong sinisiraan, no? Nung wala na si Duterte, tsaka kayo nagkukumahog na siraan yung war on drugs. Samantalang isa po yan sa pinakapopular, pinakapopular na proyekto ni Pangulong Duterte. Iyon po ang pagkakaiba, eh. Nasisiraan nyo yung war on drugs, hindi na nakaupo si Pangulong Duterte. Pero tanong nyo sa mamamayan kung gusto nila yung war on drugs. Lahat ng survey nagsasabi na gusto namin ng war on drugs. Okay. Punta muna tayo rito kay BP Sara. Mamaya na ibang panlilin lang ng mga to. Basta tandaan nyo, kaya hindi ninyo mapapataas, no, sa survey si Martin at saka si PBBM na unti-unti nang bumabagsak sa survey. Tandaan po ninyo kung bakit hindi na umuubra yung paninira lang. Siraan nyo na siraan si Duterte. Tawagin yung Maudigs. Tawagin nyo si Digong. Mga bugok ang putya. Hindi nyo kayang siraan si Duterte. Tinawag na nga Digong yan. Tinawag na nga demonyo. Tinawag na nga
Walang pakialam ang tao. Ang importante sa tao, nakikita na may ginagawa, may impact yung ginagawa ng aming Pangulo. Ng nagdaang Pangulo pala. Eh, hindi natin may tatanggi. Pangulo natin si Pangulong Marcos eh. Yung hinangaan naming Pangulo, hindi mahirap ibenta. Bakit? Eh putya, tao na mismo yung nagsasabi kung ano yung mga ginawa eh. Ipagtatanggol mo lang sa paninirang walang katuturan eh. Okay. Eto, katulad nito, namamangka sa dalawang ilog. Paano namamangka sa dalawang ilog si Sara Duterte? Ano ibig niyo sabihin na namamangka sa dalawang ilog si Sara Duterte? Kasi daw, yung pamilya na daw, anti-Marcos na, pero si Sara Duterte, dikit pa ng dikit kay Marcos. Kayo mga tanga talaga kayo. Ano namamangka sa dalawang ilog? Nanalo si Sara Duterte ng Vice President. Kung hindi nyo alam, ipapaalala ko lang sa inyo. Nanalo siya ng Vice President, binoto siya ng mamamayan. In fact, mas mataas pa ang boto ni Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Naintindihan nyo? Okay. Under ng Uniteam. Dahil Uniteam, binigyan siya ng trabaho. Bukod sa pagiging Vice President, hindi katulad ni Leni Robredo, binigyan ng trabaho. Ano ibig niyo sabihin? Na namamangka sa dalawang ilog. Nagtatrabaho si Leni Robredo. Bakit niyo si Leni Robredo, si Sara Duterte nagtatrabaho bilang Vice President, bilang DepEd Secretary. Anong pamamangka sa dalawang ilog diyan? Anong gusto niyong gawin? Nakikipagpikean ba siya? Hindi. Nakita niyo ba nakipagpikean si Sara Duterte kay Martin? Sabi ba ni Sara Duterte na good kami? Hindi naman manlilin lang si Sara Duterte. Wala siyang sinabing good sila ni Martin. Ang sinasabi niyo bang namamangka sa dalawang ilog, gusto niyo mag-resign si Sara Duterte? Bakit? Bakit kailangan mag-resign? Binoto yan ng tao. Si Leni Robredo nga ayaw magtrabaho, hindi nagre-resign. Tinatanggal na sa pwesto. 2 beses binigyan ng trabaho, 2 beses tinanggal sa pwesto. Bakit nyo tatanggalin sa Bakit nyo pinagre-resign sa DepEd? Samantala ang ganda-ganda ng patakbo sa DepEd. Ayun yung problema sa inyo eh. Number 1 performing agency ang DepEd. Gusto nyong mag-resign yung pinuno? Yung mga palpak na agency, ayaw nyo mag-resign? Yun yung sinasabi nyo na mabugok talaga itong mga to eh. Si FBR, hindi niya kapartido si ERAP. Wala bang trabaho si ERAP? Ano ba binigay kay ERAP? Alam ko, PAOK TF ba? Presidential Anti-Crime. O yun, di ba? May trabaho si ERAP bilang Vice President. Iba pa yung Vice President, iba pa yung trabahong binigay sa kanya ngayon si GMA, nung naging Vice President siya ni ERAP, may trabaho din, kung hindi ako nagkakamali, sa housing. Si Noli De Castro, hindi rin kapartido yan. May trabaho rin sa housing. Si Noli De Castro, hindi niya rin, si Noynoy. Hindi niya rin kapartido si Binay. May trabaho rin. Boy Scout. Ano ba trabaho? Ano ba trabaho? Yun. Lahat ng Vice President binibigyan ng trabaho. Si Leni nga, 2 beses binigyan ng trabaho. Tapos yung kasama pa sa eleksyon, nakakuha niya nanalo. Ang ibig nyo sabihin na dapat walang trabaho. Mga bugok pala talaga tong mga vlogger na to eh.
Kaya kayo wala kayong ambag eh. Oy, Martin, mag-isip-isip kayo. Yan ang mga nagtataguyod sa inyo, ganyan. Dalawang ilog, namamangka sa dalawang ilog. Utot nyo. Hindi nakikipagplastikan si Sara Duterte. Kung ayaw sa kanya, ayaw sa kanya. Kung gusto sa kanya, gusto sa kanya. Nakita nyo bang humabol si Sara Duterte na inisnab siya ni Lisa Marcos, First Lady? Hinabol niya ba? Oy, Madam Lisa, may ganun bang tagpo? Wala naman eh. Ano sinasabi niyo namamangka sa dalawang ilog? Hindi po namamangka sa dalawang ilog si Sara Duterte. Binoto siya bilang Vice President at walang Vice President na hindi binigyan ng trabaho kahit hindi ka partido. Yan pa. Eh kung tutuusin nga, si Sara Duterte nagdala dyan. Eh. Kaya nanalo ng ganyang kalaki yan. Tapos si Sara Duterte pa hindi bibigyan. Bugok talaga po siya, mga bugok. Mga vlogger na bugok. Hindi nyo naintindihan. Wala kayong alam sa history. Si Leni Robredo nga, na unang araw pa lang, binabanata na si Duterte, binigyan pa rin ng trabaho. Yan yung nahihitan nyo eh. Wala kayong katuturan. Okay. Epokrito raw si Pangulo, si Vice President. Bakit nagiging epokrito eh? Nagtatrabaho lang. Huwag nyo sabihin nagtatrabaho si Sara Duterte. Ang meaning ka sa kanila ng pagtatrabaho, gusto nila wag magtrabaho si Sara Duterte kasi ikot ng ikot si Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Nakikita nila na ang daming mga taong sumasalubong. Kahit saan si Sara Duterte nag-i-speech, ang daming mga taong nagpapa-selfie. Dinudumog. Kahit saan magpunta, dinudumog. Yun ang ipokrito. Puta, meron kayong mga meaning na kakaiba eh. Ang alam ko namamangka sa dalawang ilog, yung relasyon. Yung may karelasyon ka, bukod sa asawa mo. Ang namamangka sa inyong sa ilog, Duterte siya, tapos nasa administrasyon siya ni Marcos. Mga bugok talaga ang putya. Oo, bugok kayo. Hindi nyo naman kayang patunayan na hindi kayo bugok. Hindi nyo nga maunawaan kung bakit mataas pa rin si Sara Duterte. Mahal kasi ng mga tao si Duterte. Okay. Mga panlilin lang. Alam nyo, eto punong-puno ng panlilin lang tong tandem nito ni BBM, nito ni Martin, no? Tsaka yung mga vlogger at kung sino-sino pang mga supporter, lalo na po yung mga supporter. Si Pangulong Marcos, hindi natin masisi kasi hindi nga natin alam eh, hindi nga kumikibo madalas eh. 'Di ba? Sila Martin tsaka yung mga supporter. Paano nila nililin lang yung tao? Tignan po ninyo. Yung Coldplay ba yung nag-concert? Na nag-helicopter, di ba? Si PBBM 47. Layo na, di ba? Dati ang very close sila, 79 si Sara, 78 si PBBM, di ba? Okay lang, 1 point lang lamang. Eh ngayon iniwan na eh. 61 si PBBM, 47. Lalo na si Martin, 28. Layo, 'di ba? 28. Kaya walang silbi yung mga hindi paramihan yan, Martin. Makinig ka, hindi paramihan yan ng vlogger. Ang dami mo ng vlogger, putya, panay bugok naman. Wala rin. Yung pinakamatalino nga nila, oh. Nagsusuri pa kunwari. Lalo napapahiya eh. Tignan nyo, sabi, wag daw natin ikumpara yung survey result ni Sara at ni BBM kasi daw lagi iba daw yung presidente. Ang presidente daw lagi ang sinisisi pag may kapalpakan. O, di kapalpakan nga. Kaya nga siya sisisihin dahil may kapalpakan nga.
Anak ng tinapay naman 'yan. 'Pag may kapalpakan daw ang sinisisi daw yung presidente. Kaya daw hindi puwedeng ikumpara. Yun na nga yung point, eh, 'di ba? Kaya mababa dahil kapalpakan nga. Ikaw na nga nagpapahamak sa sinusuportahan mo, eh. Bakit kay Pangulong Duterte bakit mataas? O walang ganong kapalpakan. Hindi perpekto, hindi perpekto pero walang ganong kapalpakan, 'di ba? Okey. Katulad niyan, sinabi ng Coldplay habang nagko-concert, "Putang tindi," sabi ng Coldplay. Nagtagalog, eh, sabi, "Grabe traffic dito sa Maynila, putang" na pamura pa, eh. Nagtagalog. Wag na nating Englishin. Ano sabi, 'di ba, traffic. Alam mo kung ano sabi ng mga bugok na followers? "Wah! Ayan ba ang Duterte legacy? Wah! Duterte legacy." Putya sabi, oh, "Ayan ang Duterte legacy. Legacy nila ni Mark Villar, traffic. Hindi nila nalutas." Bakit si Duterte ba presidente ngayon? Pa nag-traffic ngayon, kailan yung concert? 2020, 'di ba kailan lang yun? Dun umangal, eh. Na-traffic siya, eh. Si Duterte matagal nang namamahinga. Siya pa rin may kasalanan. Ikalawa, landslide. Puta, kasakiman yan ng mga Duterte. May 51 billion, putya. 51 billion. Nag-landslide, 51 billion. Una muna, bumaha sa Davao City. Asan na yung 51 billion? Bakit may baha? Bakit kasama ba yun? Yung 51 billion ba, paulit-ulit po yan. Magbukas kayo ng lahat ng mga social media, hindi po nawawala yung 51 billion. Bakit? Bakit hindi nawawala yung 51 billion? Kasi nga, dilawan, eh. Dilawan moves, eh. Di ba? Ulit-ulitin mo lang. Akala ng mga ano yan ng dilawan, Marcos magnanakaw, Marcos magnanakaw. Akala nila pag inulit-ulit, okay na. Hindi na mananalo si Marcos. Yun, tinambakan si Lenny. Ngayon, ulit-ulitin nyo, 51 billion, 51 billion, 51 billion. Ang dali lang naman pong i-check, eh. Ninakaw ba? Hindi namin alam. Basta may 51 billion. Hihintayin pa namin yung mga vlogger namin. Tanungin niyo yung mga vlogger, ninakaw ba ni Pulong? Hindi namin alam. Hihintayin pa namin yung yung mga dilawan na magsabi sa amin. Basta alam namin may 51 billion. Simple lang naman tanong diyan, ninakaw ba? Oh. Kung hindi ninakaw, ano inaangal nyo? Hindi pa namin alam, eh. Maghihintay pa kami kay Coach Bokbok. Yun ang pinakamatalino, eh. Bok, 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 bobok! Bok, bobok! Bok, bobok! Maghihintay pa sila ng sagot. Simple lang, ninakaw ba yan? Bakit paulit-ulit kayo? Dilawan moves yan, eh. Paulit-ulit. War on drugs. Pinasasama nyo ngayon yung war on drugs. Ngayon nyo pinasasama. Nung nagwa-war on drugs, puta, approved ng tao yan, eh. Too late na yan. Tapos na ang war on drugs. Inaprobahan niya ng tao. Magpakita kayo ng survey na sinasabi ng tao na ayaw nila ng war on drugs. Titigil na ako. Sa pagkanta ng bok, 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 babok! Bok, babok! Bok, babok! Pag yan ang pinakamatalino nyo, wala na tayo. Tuwan-tuwa sila. Ngayon, iba na ngayon. May Esplanade na. Esplanade yung yung bagong. Alam niyo po yung Esplanade na yan. Alam po yan ng mga Manila, yung mga yung mga taga Dolomite. Dumadalaw-dalaw kasi diyan. Sinimulan na yan panahon pa ni Pangulong Duterte, no? Ngayon lang natapos. Pero okay lang 'yun, kaya nga continuity, 'di ba? Pero kung wala na kayong may pagmamalaki kundi yan, panay kagandahan, tsaka tatapusin niyo lang yung kay Pangulong Duterte,
Eh, asan na yung build better, more? Asan na yung more tsaka better? 'Di ba? Eh, kung itutuloy niyo lahat po 'yan, wag niyo sabihin niyang hinukay na ano, na yung sa ilalim, subway. Eh, kay Duterte na nagsimula 'yan. Pero okey lang po yun, kaya nga po maganda yung continuity, 'di ba? Pero wala pa po kayong bago, eh. Kaya wala pa po yung build better more. Kung wala kayong eto ang katotohanan 'no, walang ka-impact-impact 'tong gobyerno na 'to kaya panay panlilinlang lang, eh. Tinatanggi yung mga PI, tinatanggi yung kung ano-ano, 'no? Panay press con na, "Eto ang lago na ng ekonomiya, ang lago." Walang impact yung mga pinagsabi niyo sa dyaryo. Yun yung pagkakaiba ni Pangulong Duterte. Unang taon, puta, unang buwan pa lang, unang araw pa lang, eh. May tokhang na, eh. Alam niyo yun yung impact? Kinakailangan pang hukayin. Alam niyo po yung mga tao minsan, no? Di na po nagbabasa ng mga dyaryo yan. Kaya nga sa mga vlogger, eh. Yung mga vlogger naman, di naman nila maipaliwanag. Paano sa aktual yan? Bumaba ba yung presyo? Pag sinabi bang inflation rate, bumababa yung inflation rate, bumababa ba yung presyo? Hindi po. Ano ibig sabihin ng mababa na inflation rate? Mababa na yung pagtaas ng presyo. Tumataas pa rin. Pero mababa na yung pagtaas. Alam niyo yun? Thank you very much kay AA na nagbigay ng 5 New Zealand dollars. At thank you very much. Ay, wala pa. Hindi pa. Hindi po namin kasalanan, no? Kung wala pong impact. Kasi lahat artificial, eh. Alam nyo, hindi po organic, eh. Kaya lahat po artificial. Ang pinagmamalaki kagad, plano pa lang. Plano namin magtayo ng 1 million kada taon na pabahay. Puta, palakpakan. Yan! Nasa Duterte no! May napatayo ba? Ah! Gigil na gigil kagad, eh, puta. Walang silbi yung Duterte nyo. Nangako pa lang. Puta, ilang buwan lang, sinabi na. Nangangako kami na 100,000 sa 2024. Putya, nung una, 1 million per year. Naging 100,000 per ng 2 taon. Ang layo, di ba? Nasaan napunta yung 999,050? Hindi. Mahina ako sa 999,000 950,000 pokin. Wag na. 950,000 per year. Nabura lang. 20 pesos na bigas. Oh, asa na kayo? 20 pesos na bigas. Nagwawala ka agad. Kala mo mga asa na Duterte nyo? Mahal ang bigas. Ngayon, 20 lang. Pangarap pa lang, nagdiwang na. In fairness po kay Pangulong Duterte, eto ang pangako ni Pangulong Duterte, magtapatan na tayo. Pag ako nanalo, dito talaga ako bumilib kay Duterte. Pag ako nanalo, papatayin ko kayo. Pagkaupo ni Duterte, dami namatay. Puta, palakpakan mga tao. Yan ang presidente. Tumahimik yung mga lugar, eh. Tumahimik talaga yung mga lugar. Tapos may naniningil, yung mga magtutubig. Yung mga magtutubig pala, eto baka hindi nyo pa to alam, eh. Yun ang may impact. Kaya pag sinabi, tokhang tayo. Pag ayaw nyo magsisuko, alam nyo na magaganap. Puta, lahat nagsisuko. 3 milyon na adik ang nagpatokhang. Alam nyo yung tokhang, hindi po yung tokhang kill agad. Katok at, ewan ko, hangyo. Hangyo. Hindi ko alam kung ano yung meaning ng tokhang. Basta kakatokin ka, tapos pipilitin ka magbago. Puta, natakot yung mga adik, eh. Mga kakilala nila yung mga natumba, eh.
Kaya lahat sila, tangina bago na tayo. O lahat sila nag-ano, naroon araw-araw sa mga barangay court, basketball court, katok at pakiusap. Ano po masama diyan? Eh yan ang pinangako. Merong political will ang tawag dun. O eto pa isa. Kagad-kagad to. Sabi ni Duterte. Ano tayo, binenta tayo eh, no? Binenta yung mga magtutubig eh, yung MWSS eh. Nasa kontrata pala ng mga hinayupak na magtutubig na yan, no? Nakalagay sa kontrata, pag gusto nila magtaas ng presyo ng tubig at ayaw ng gobyerno, halimbawa gusto magpabango sa tao ng gobyerno, ayaw namin magtaas ng presyo ng tubig. Aba, gobyerno pala yung, kunwari, dapat kumita kami ng 1 billion ngayong taon. Kasi yung gobyerno, pinigilan kami. Yung gobyerno magbabayad. Siyempre, ayaw magbayad ni Pinoy. Bakit ako magbabayad? Nagsampa sila na reklamo sa Singapore. Sakto, nakaupo na si Duterte nung lumabas. Sinisingil nila ngayon si Duterte. 11 billion yata ang sinisingil ng isang magtutubig. Mr. President, may utang po ang gobyerno. Mga PI kayo, paano magkakautang sa inyo yung gobyerno? O ano nangyari? Ay, sorry po, Mr. President. Imbis na makasingil ng utang, nagsorry pa eh. Nagsorry pa yung mga magtutubig eh. Hindi na po namin kayo sisingilin. Yun po yung impact ng presidente namin. Kaya hindi nyo malilinlang yung mga tao. Pinapaalala ko lang sa inyo yung mga ginawa ni Duterte na lahat ngayon panay-paninira. Traffic ngayon, naramdaman. Traffic ngayon. Hindi pala nalutas ni Duterte. Ano palang gusto nyo gawin? Mamanahin nyo, lutas na lahat ng problema? Marami rin minanang problema si Duterte. Never namin naringgan na si Pinoy kasi may kasalanan niya. Hindi po. Alam ni Duterte na sa panahon ni Pinoy, naglipa ng mga adik. Nilutas niya. Ganun ang presidente at mga followers niya. Tuwan-tuwa kami. Hindi namin naalala si Pinoy. Alam namin bugok si Pinoy. Kaya wala po kaming problema. Pati ngayon, sabi nung isang yung hindi naliligong vlogger, nabudol kami, wala naman palang political will si Duterte. Binudol lang kami. Puta, 6 na taon mong sinuportahan. Walang political will. Minura niya magtutubig na naniningil sa gobyerno ng 11 billion. PI ka, sisingilin mo ko, dinudugas nyo ng mga... Ay, sorry. Nag-sorry pa eh. Yun ang walang political will. Wala pa po sa kasaysayan ng Pilipinas na presidente, no, na binangga yung mga oligarko. Yan po pinaka makapangyarihan sa lahat. Legal po ang ng mga oligarko. Kailan natin natuklasan yan? Kay Duterte. Ngayon, binabago nyo pilit yung kasaysayan. Hindi nyo mababago yan kasi nasaksihan namin. Kayong mga vlogger na bumaliktad kay Duterte, Duterte kayo nun eh. Pag nanalo si Sara, Sara na uli kayo. Para kayong mga congressman. Hindi nyo malilin lang ang mamamayang Pilipino. Yan ang masabi ko sa inyo. Di ba? Hindi kami linlangin. Dahil si Pangulong Duterte, pag upo pa lang, may impact agad. Ngayon, parang wait and see tayo eh. Ay, pangarap pa lang yung 20 pesos, bakit kayo mangangal? Mangangal kayo. Ako pala nagsabi no. Pinagtatanggol ko pa yung 20 pesos eh. Kinasawaan ko na, buot doon tinira nyo si Sara Duterte. Saan ka nakakita, titirahin nyo si Sara Duterte? Wala na kayong maipantira? Namatay yung pantira nila sa confidential fund, di ba? Bakit? Naglabas yung COA na eh. Nagre-request kasi sila, i-audit yung nag-audit.
May nakita ba yung COA? Wala. Kaya wala, tahimik na sila. Eh ngayon, pinaano, 51 billion. Laki kasi, di ba? Laki. Eh kung sabihin ko na may 73 billion sa Davao, sa DOTR, sisihin nyo na naman yung mga Duterte. Budget yan sa mga tangang naniniwala pa rin na budget ni Pulong yung 51 billion. Ang simple lang naman po eh. Sino ba nagkumpirma na may 51 billion? DPWH. Bakit nila kinumpirma? Paano mo kinumpirma kung hindi mo budget? Budget kasi yan ng DPWH. Itanong nyo sa DPWH kung may napatayo sila o binulsa binigay nila kay Pulong. Tanong nyo lang. Simple lang, no? Ngayon, naging bugok na tayo lahat eh. Huwag po tayong pumayag na maging bugok tayo. Ang katotohanan po, yung 51 billion, ulit-ulitin man nila yan, hindi po yan budget ni Pulong. Budget yan ng DPWH. Di ba? DPWH ang tanungin nyo kung may napagawa ba sila doon sa 51 billion. O kaya tumingin kayo sa COA report. Tapos na yan eh. 2022 pa yan. Na-audit na lahat. 2024 na ngayon eh. Saan napunta yung DPWH 51 billion? Napakasimple lang. Eh bakit kami magpapaliwanag? Kayo nagbibintang. Ano kayo, si Tulpo? Sabi ni Tulpo, corrupt kayo. Kaya ipaliwanag mo na hindi ka corrupt. Kung hindi, corrupt kayo. Magbibintang tapos magpapaliwanag yung pinagbintangan. Eh kung ako yung akusahan, utot mo, bit ako magpapaliwanag. Ikaw magpaliwanag. Bakit ako corrupt? Bagong lipunan, promise pa lang. Achievement na, di buo muna. DTI.